Magandang araw po, Binibining Yujimaya at sa aking mga kaklase. Ako po si Marta Isabel K. Lucero at ang napili ko pong produkto para sa ating aktibidad ngayon ay ang paborito nating merienda, instant noodles. Pinili ko ito dahil napakadali lang nitong ihanda. Ngunit sa likod ng pagbuhos ng mainit na tubig, may isang malawak at masalimuot na proseso ng produksyon na hindi agad natin nakikita. Ngayon, ibabahagi ko ang 4 na salik ng produksyon. Una ay ang lupa o land. Ang pangunahing sangkap nito ay harina mula sa trigo, pati na ang mga pampalasa mula sa mga gulay at iba pang agricultural products. Ang lupang pinagtamnan ng mga ito ay nagsisilbing pundasyon ng ating produkto. Ang pangalawa ay ang paggawa o labor. Hindi ito mabubuo kung wala ang ating mga magsasaka na nagtanim ng trigo, ang mga factory workers na nagproseso ng noodles, ang mga quality control inspectors, at pati na rin ang mga driver na naghatid nito sa ating tindahan. Pangatlo ay ang kapital. Dito pumapasok ang mga malalaking makina sa pag-factory, ang mga packaging machines, ang kuryenteng nagpapatakbo ng planta, at pati na rin ang cellphone o kala na ginagamit ko ngayon upang ihanda ito. Pang-apat at panghuli ay ang entrepreneurship. Ang mga kumpanya tulad ng Lucky Me ang nagsilbing utak o tagapag-ugnay. Sila ang nag-isip kung paano pagsasama-samahin ang lupa, paggawa at kapital upang makalikha ng isang produkto na abot kaya at swak sa ating panlasa. Ngayon, ano nga ba ang implikasyon nito sa ating buhay? Ang mga salik ng produksyon ay parang isang kadena. Kapag may naputol, damay tayong lahat. Halimbawa na lang, kung magkaroon ng krisis sa lupa, tulad ng matinding bagyo na sumira sa mga pananim, ang supply ng trigo ay bababa. Dahil dito, magiging limitado ang produksyon ng noodles. Ayon sa batas ng supply at demand, ang presyo nito ay maaaring tumaas. O kaya, kung magkakaroon ng issue sa paggawa, halimbawa, kung magwelga ang mga driver ng truck, hindi makakarating ang mga noodles sa mga tindahan, magkakaroon ng kakulangan o shortage at ang pamilya natin ay mapipilitang bumili ng mas mahal na alternatibo o magbawas ng budget para sa ibang pangangailangan. Sa madaling salita, ang bawat kagat natin sa produktong ito ay konektado sa kalagayan ng ating ekonomiya. Mahalagang maunawaan natin ang prosesong ito upang mas maging responsable tayong consumer sa ating paggastos at paggamit ng mga resources. At hanggang dito na lamang ang ating vlog. Sana ay naging malinaw kung paano nga ba nabubuo ang mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Tandaan, sa bawat produktong binibili natin, may mga kamay at prosesong nakikipagtulungan para maabot ito sa atin. See you on the next video! Bye!